Hanggang saan pwedeng dalhin ang isang tao ng matinding admirasyon at maling pagmamahal? Continue watching para malaman mo. Pero bago yan, don't forget to like, follow, or subscribe para lagi kang updated sa mga kwento ng World Stories Tagalog. Iba-iba ang pwedeng gawin ng mga tao kapag umibig ng matindi. Ang mga mahihirap na nalait o gustong may mapatunayan sa taong minamahal, nagpapayaman. Ang tamad mag-aral, nagiging masipag mag-aral. Ang mga may bisyo, nagbabagong buhay. Sa madaling sabi, kakayanin gaano man kahirap. Dahil gaya nga ng sabi sa isang linya sa tula ng isang makata, o pag-ibig, hahamakin ng lahat, makuha ka lamang. Pero hindi lagi maganda o positibo ang pwedeng gawin ng isang taong umiibig ng matindi. Gaya na lamang ni George Karl Tanzler, na kilala rin na Count Karl von Cosel. Si Karl ay ipinanganak sa Dresden, Germany noong 1877. Madalas sabihin ni Karl noong bata siya na siya raw ay nanggaling sa angkan ng mga aristokratiko. Tila ba napakayaman ng kanyang imahinasyon, kaya kalaunan, sinabi rin ng kabataan noon na si Karl na siya raw ay dinadalaw ng isang matagal ng yumaong ninuno na si Countess Anna Constantina von Cosel. Madalas raw ipinapakita ni Countess Anna Constantina sa kanya sa pamamagitan ng aparisyon ang mukha ng kanyang magiging one true love. Ayon kay Karl, base sa mga nasabing aparisyon, ang kanyang true love ay exotic o may kakaibang ganda at itim ang kulay ng buhok. Ngunit nang magbinata si Karl, tila ba nakalimutan niya na ang bagay na ito dahil ibang babae ang kanyang pinakasalan noong 1920, si Doris Sheffa. Dalawang babae ang kanilang naging mga anak. Mula sa Germany ay lumipat si Karl sa United States noong 1926 and settled in Zephyrhills, Florida, where he was later joined by his wife Doris and their two daughters. Leaving his family behind in Zephyrhills in 1927, Karl took a job as a radiology technician at the U.S. Marine Hospital in Key West, Florida, under the name Karl von Cosel. Expertise ni Karl ang pagiging radiology technician at wala namang kakaibang naging kaganapan sa unang 3 taon na pagtatrabaho ni Karl sa ospital na ito. Hanggang dumating ang araw when Karl caught his first glimpse of the woman from his childhood dreams. April 22, 1930, nang isang babae ang magpunta sa U.S. Marine Hospital kung saan nagtatrabaho si Karl. Kasama ang kanyang ina, nagpunta sa ospital ang babaeng ito for an examination because of a lung condition which was later diagnosed as tuberculosis o TB. Ang babaeng ito ay si Maria Elena Milagro de Hoyos, isang Cuban-American at anak ng isang cigar maker sa Key West. Bilang isang X-ray technician, natural lamang na dumaan kay Karl ang mga may sakit na TB kaya nakilala niya si Elena. Born in 1909, 17 years old lamang si Elena nang ito ay mag-asawa noong 1926. Pero hindi nagtagal ay naghiwalay agad ito at ang asawa nito matapos makunan si Elena sa ipinagbubuntis. Lumipat sa Miami, Florida ang asawa ni Elena habang si Elena ay nanatili sa Key West, Florida. Kilala si Elena de Hoyos sa angkin nitong kagandahan. Kaya naman hindi nakakapagtaka na nakuha nito ang pansin ni Karl. Ngunit hindi lang basta nakuha ni Elena ang pansin ni Karl. Karl also immediately recognized Elena as the beautiful dark-haired woman revealed to him in his earlier visions. At dahil napakalaki ng pagkakahawig ni Elena sa babaeng di umano'y nakikita ni Karl sa aparisyon noong kanyang kabataan, inisip ni Karl na ang babaeng iyon at si Elena ay iisa. Sa madaling sabi, naniniwala ang noon ay 53 years old na si Karl na ang nooy 20 anyos na si Elena ang kanyang one true love. Ang tuberculosis ng mga panong yon ay isang sakit na hindi nagagamot at nakamamatay.
Kaya naman lumala ang kondisyon ni Elena. Pero dahil nga naniniwala si Carl na si Elena ang nakatakda niyang maging one true love, napakalaki ng pagnanais ni Carl na gumaling ito. Kaya naman kahit na radiology ang expertise ni Carl, he attempted to cure Elena with a variety of treatments, remedies, x-rays, and other medical equipments na dinadala niya sa bahay mismo nila Elena. Carl also made Elena take strange concoctions. At sa loob ng 1.5 taon habang tinatangka ni Carl na pagalingin si Elena, he also showered her with gifts of jewelry and clothing. Walang ulat kung sinabi ni Carl kay Elena ang kanyang supernatural vision noong bata siya tungkol sa kung sino ang magiging one true love niya. Basta, he just confessed his feelings for her sa kabila ng may asawa at anak na si Carl at kahit na still legally married pa si Elena sa kanyang asawa ng mga panahong iyon. Ngunit sa kabila ng pagpupursige ni Carl na mapaibig si Elena, there was no account or evidence that Elena reciprocated his feelings. Eventually, despite Carl's and Elena's doctor's best efforts, namatay si Elena sa bahay ng kanyang mga magulang noong October 25, 1931. Sinasabing agad na gumawa si Carl ng death mask ng mukha ni Elena pagkamatay nito. At katakataka rin that Carl insisted on having an airtight casket for Elena with an incubator tank full of formaldehyde to prevent decay. Inako rin ni Carl ang mga gastusin sa pagpapalibing kay Elena. Pero sa halip na isang simpleng libingan lamang ang ihanda para maging final resting place ni Elena, with the permission of her family, nagpatayo si Carl ng isang mamahaling mausoleo sa Key West Cemetery. Bilang pasasalamat, Elena's mother gave Carl some of Elena's hair as a memento. Isang bagay na kalaunan ay pagsisisihan ng malaki ng pamilya ni Elena. Nang mailibing si Elena, dito na nagsimula na gabi-gabi habang ang lahat ay nasa bahay na at nagpapahinga, si Carl ay nasa sementeryo at binibisita ang puntod ni Elena. Ayon kay Carl, madalas na nauupo siya sa tabi ng puntod at hinaharana niya si Elena ng paborito nitong mga awiting Espanyol. He claimed that her spirit was with her every time he would serenade her. Pero matapos ang 2 taon ng pagbisita gabi-gabi sa mausoleo kung saan nakalibing si Elena, Carl did the unthinkable. Isinagawa ni Carl ang pagkuha sa mga labi ni Elena isang gabi noong April 1933. Gamit ang isang toy wagon ay iniuwi ni Carl sa kanyang bahay na isang abandoned warehouse ang bangkay ni Elena. Dito, iba't ibang pamamaraan ang ginawa ni Carl to carefully reconstruct Elena's decomposed body. Matatanda ang binigyan ng ina ni Elena si Carl ng buhok ni Elena nang mamatay ito. At ang buhok mismong ito ang ginamit ni Carl para gawan si Elena ng wig dahil natatanggal na sa anit ang buhok nito. Binibihisan din ni Carl ang mga labi ni Elena ng magagandang damit, stockings, and gloves. Sinusuotan niya rin ito ng mga alahas. Carl also sprayed Elena's remains with perfume, disinfectants, and preserving agents to mask the odor and forestall the effects of decomposition. Sa loob ng maraming taon, katabi ni Carl sa pagtulog sa kanyang kama ang bangkay ni Elena na para bang ito ay buhay pa. You may call it madness or obsession, but one thing is clear. Ibang klaseng pag-ibig ang dumapo dito kay Carl para kay Elena. Kalaunan, makalipas ang 7 taon, nagtaka ang mga taong nakakaalam sa gabi-gabing pagbisita ni Carl sa mausoleo kung bakit hindi na ito dumadalaw doon. Nagtataka rin ang mga kapitbahay ni Carl kung bakit palagi itong bumibili ng mga damit na pambabae at napakaraming pabango.
May isang batang lalaki rin na nagsabi na nakita niya mula sa bukas na bintana ng bahay ni Carl na may isinasayaw ito na higanting manika. Nakarating ang lahat ng ito sa kapatid ni Elena na si Florinda, who became suspicious too. Kaya naman noong October 1940, pinuntahan ni Florinda ang bahay ni Carl and she demanded answers about the rumors swirling around about his odd behavior. Hindi naman itinago ni Carl ang ginawa and he willingly shows off Elena's body in his bedroom. At laking gulat ni Florinda nang makita ang mga labi ng kapatid na si Elena na nasa kama sa kwarto ni Carl. Muli, sinabi ni Carl na noong mga panahong hinaharana niya ang puntod ni Elena sa mausoleo, sinasamahan raw siya ng espiritu ni Elena. And he claimed na ito raw mismo ang nagsabi sa kanya na kunin niya ang katawan nito mula sa libingan at iuwi. Sinunod niya lamang daw ang kagustuhan ni Elena. Of course, the authorities didn't buy this and Carl was quickly arrested for wantonly and maliciously destroying a grave and removing a body without authorization. Yun nga lang, the statute of limitations for his crime had expired by the time he was arrested, kaya naman nakalaya rin agad si Carl. He also underwent a psychiatric test and shockingly, the psychiatrist declared Carl sane. Kahit na nga inamin niya pa that he planned to create a plane to take Elena's body, as he puts it, high into the stratosphere, so the radiation from outer space could penetrate Elena's tissues and restore life to her somnolent form. Eventually, all charges against Carl Tanzler dropped. Pinagkaguluhan ng media at ng mga mamamayan ng Florida ang istorya at ang kasong ito, and for some weird reason, the public is generally sympathetic to Carl and even considers him a hopeless romantic who's just a bit eccentric. And again, for some weird reason, nagkaroon ng public viewing sa mga labi ni Elena at halos 7,000 mga tao ang pumila para ito makita. Pati mga eskwelahan ay nag-dismiss ng maaga para makapila ang mga bata at makita ang mga labi ni Elena. Dahil sa public support and compassion na natanggap, lakas loob si Carl na nag-request if he can have Elena's body back, na syempre ay hindi naman na pinagbigyan. Muling inilibing si Elena sa isang secret and unmarked location sa sementeryo ng Key West para hindi na muling manakaw pa ang mga labi nito. Matapos ang mga pangyayaring ito, nabuhay pa si Carl sa loob ng 12 taon. He died at the age of 75 on July 3, 1952. Ngunit sa pagkamatay ni Carl, tila may mga tanong pa rin na hindi nagkaroon ng kasagutan. Sa lahat-lahat ng ginawa ni Carl, marami pa rin ang nagtatanong magpahanggang sa ngayon kung tunay na pag-ibig nga ba ang meron siya para kay Elena o isang obsesyon. There you have it mga ka-World Stories. If you like contents like this, show us your appreciation by liking, sharing, and subscribing to our channel or following our page. At kung may request ka na istorya na gusto mong ma-feature sa World Stories Tagalog, type mo lang yan sa comment section at sisikapin naming ma-feature ang request mo. Thank you for watching!